Ayan, Pangulong Bongbong Marcos, PBBM posibleng maharap sa impeachment daw ho dahil sa betrayal of public trust ayon kay Representative Edgar Erice. At alam niyo ho kung bakit nilagay namin dyan sa ilalim na titulo na susunugin na naman yung Malacanang? Alam niyo naman po no? Yung mga kampo na mga, ewan ko, puro kabalbalan yung mga yan, no? Mga nagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang lagi po ginagawa kapag may mga ganito, pabababain si Pangulo, keso betrayal of public trust daw ho. Aba, kailan pa naging betrayal of public trust, mga kababayan? Yung siya mismo, yung nagbubuko ng mga korap sa ating bayan, no? Tapos ano gagawin nung mga DDS na mga maka-Duterte? Naalala nyo si Boy Lighter? Si Boy Lighter, o di ba? Sugod tayo sa Malacanang, sindihan ng mga ang lighter. Putragis na yung mga yan. Malamang ho sa ganyan, ganyan na naman nasasabihin yung mga yan. Di ba? O, sugod tayo sa Malacanang, sindihan ng mga lighter. Pero pag tinanong mo, ano ang magiging grounds nyo sa pagpapatanggal o pag-i-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos? Ano? Wala. Hanggang ngayon po, wala nga mga nadidiscuss yan Ito, yung sinasabi ni Erice, betrayal of public trust daw. Kailan pa na betrayal of public trust na nakikita ho natin, mga kababayan, na talagang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpaumpisa lahat at seryoso na gusto talaga na maubos ang korap sa ating bayan. Ano to, ginugunggong ninyo? Ginugunggong nyo ang mamamayang Pilipino? Betrayal of public trust. Paano naging betrayal of public trust yan? Diba? Kung ang nakikita nating lahat, eto, yung Pangulo natin, hindi ko nga ho alam kung pagod na ba ang Pangulo Hindi ko nakikitaan ang kapaguran ng Pangulo. Bakit to? Kaliwat kanan. Komang. Kaliwat kanan. Mga kababayan, yung sa DPWH, napakalaki na po niyan. Diba? Napakarami na pong malalaking mga politiko na nasasangkot at masasangkot dyan. No, pero ano po, ang Pangulo eto pa din, meron pa tuloy pa din yung mga pabahay, o eto yung mga nagkakasakit na mga kababayan natin. Eseng Mariano, shout out sa iyo sir. Mga nagkakasakit na mga kababayan natin, zero balance sa ospital. Yung mga kababayan natin na walang mga kabahayan, ito pinagpapatayo ng mga kabahayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sige nga, paano nila i-justify yung betrayal of public trust? Samantala ho, mga boss chipamo sir, sa Vice Presidente, ito ang mas maliwanag para sa akin. At kaya nating ipaliwanag lahat. Yung mga DDS dyan, pag tinanong mo ho, sige nga Brad, paliwanag mo nga sa amin. No, bakit nyo gustong matanggal si Bongbong Marcos? Sabihin nyo sa amin, wala. Sasabihin, bangag kasi. Anong patunay? Walang ipapakita. Baka yung pulburon video na luma. Sabihin mo nga paano naging mastermind si Bongbong Marcos diyan sa mga flood control at diyan sa mga ghost project. Wala ding ipapakita. Ang gagawin lang mo, sasabihin sa iyo, hindi mo pa ba, bulag ka ba, hindi mo pa ba nakikita ang mga nangyayari sa ating mga bayan, sa ating bayan? Ganun. Hindi ho pwedeng ganun. No? Mga DDS, uy, makinig kayo. Langya kayo, hindi na naman kayo nagko-comment mga DDS ha. dito sa vlog natin, baliktad. No? Kung doon sa vlog ng mga DDS na mga vlogger, kapag ka nagkomento yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, instant delete kayo, instant tanggal kayo, instant sipa kayo. Dito baliktad, hinihimok pa namin kayong magkomento. Mahihina pala kayo Nagsawa na kayong katatype, bangag si Mark Ramos, adik si Mark Ramos.
bayaran si Mark Ramos. 'Di ba? Nagsawa na siguro, "Ay, papagod na ako." 'Yun na naman ita-type ko. At least piso comment, 'di ba? Oh, samantalang dito kay Vice Presidente ho, mga kababayan, sige isa-isahin namin, sa doon pa lang sa ano tawag, yung una, confidential funds pa lang. Mismo, doon sa mga hearing sa Kongreso, nalalaglag na sila. Doon sa mga staff ni, Inday Sara Duterte, nalalaglag na sila. Opo, pini-pick up po ni Colonel Lachica yung pera. Siguro, "Uy, bawal bawal masabi yun, ganito, ganyan." Kaya bigla nilang aarte, sakit na po ng dibdib ko, dalhin niyo na po ako sa ospital. Oh, 'di ho ba? Hindi naman po bobo, mahina ang ulo, hindi naman po mahina ang ulo ng mga Pilipino. Alam yung mga gano'ng diskarte yan, mga kababayan. Biruin mo, nag-hire ng 16 na lawyer. Ano ang ginawa nila? Yung 16 na lawyer, ay bawal po ang impeachment ng 2 beses, 3 beses, 4 na beses sa loob ng 1 taon. Yun yung naging yun yung, pinangdepensa nila. Hindi po puwede, yung 2, 3, 4 na beses na impeachment sa 1 taon po, 'no? Pero ako ho, mga kababayan, kung ako ang tatayo sa sitwasyon ng Vice Presidente at gusto niyo akong i-impeach, tapos alam ko naman sa sarili ko na wala akong ginagawa at kaya ko ipaliwanag lahat, ay naku, sasabihin ko, Tara, halika na, ituloy na natin 'tong impeachment na ito para maipaliwanag ko yung sarili ko." Hindi ko hahayaan 16 na lawyer yung aking, iha-hire, 16 na lawyer yung babayaran ko, tapos hindi man lang ako maipagtanggol doon sa ini-issue sa'kin na mga confidential funds, et cetera, et cetera. Lugi ako nun, 'di ba? Bayad ako sa inyo, 16 kayo, tapos hindi niyo man lang nalinis yung pangalan ko. Eh, siyempre, yang mga tao na yan, 'no, alam nila na ang ipinandepensa niyo lang, dahil ano, dun sa teknikalidad lang kayo dumali. Siyempre iisipin yang mga mamamayan na yan na nilustay ko yung pera ng bayan talaga kasi hindi natin maidepensa-depensa. Kaya hindi ako papayag. 16 kayo, bayaran ko kayo, eto yung ano ko, eto yung katotohanan. Idepensa ninyo ko, linisin niyo yung pangalan ko. Bakit? Kasi kapag dating ng 2028 at hindi malinis yung pangalan ko, ano na, ang pangarap ko maging presidente. Pero kung malinis yan, klaro sa lahat na naidepensa ninyo, nalaman ninyo ang katotohanan kung saan talaga napunta yung confidential funds, malaki ang tyansa ng Vice Presidente. At 'pag naipanalo ninyo yung impeachment, malaki ang tyansa